Ito po ay, this passage is talking about the commandments of Abraham to offer his only son, Isaac. May nangyayari po sa Genesis chapter 22 na itong buhay na tinatawag na si Abraham. Si Abraham po ay isang taong matakutin sa Diyos at yung tinatawag na masunurin sa Diyos. Siya po ay alagad ng Diyos na masunurin sa Diyos at nakikinig sa Diyos. Ibig po palang sabihin, kailangan po pala yung Kristiyano nakikinig sa salita kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin ng Kristiyano, kailangan po pala na masunurin kung ano ang gusto ng Diyos. Nangyari sa buhay ni Abraham, nung yung na sinabi ng Diyos, Abraham, then he said, yes, Lord, here I am. May nakikita po ako, kapatid, at may napapansin na yun palang anak ng Diyos ay nakakarinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. Yun palang ibig sabihin nun, yun palang mga Kristiyano nakakarinig sa boses ni Lord. Amen. Then si Abraham, nung narinig niya, sabi niya, he answered, yes, I am. Sabi niya, dalhin mo ang iyong anak doon sa bundok na Moriah na aking tuturo sa iyo. Pagdating mo doon, you should to offer Isaac, your only one son, for burnt offering. Alam po ba natin ang kwento, mga kapatid, na itong si Isaac ay si Abraham, nagkaroon po ng anak. Ang edad nila po, kulang-kulang 90 years old. Yung kanyang asawa. Nag-alala na si Abraham, baka kung hindi ako magkakaroon ng anak, nalulungkot na si Abraham. But God promised to Abraham that he bear a son, which is his wife, na magkakaanak po sila. Hindi nawala ng pag-asa si Abraham. Nung mga time ngayon, binigyan ng Diyos si Abraham ng iisang anak at ang pangalan na si Isaac. Siguro po, kapatid, napaka-excited ni Abraham nung nabuntis ang kanyang asawa. Kasi nga, 90 years old, kung iisipin mo, double menopause na po kung sa panahon natin ngayon. Double menopause na po. Kasi at the age of 40 to 45 is the menopausal of the women. Kung hindi ako nagkakamali. Kung 90 years old, sa panahon natin ngayon, double menopausal na po ang tawag doon. Pero nag-iedad po sila noon ng 500 years old bago sila mamatay. 600 to 500 years old. Kung sa panahon nila, it compares to their times. Kung nag-i-edad sila ng 600 to 900 years bago sila mamatay, siguro yung 90 years old, sa ngayon, dalaga pa yun. Amen po ba? Pero sa tagal na nagsama si Abraham at saka yung asawa niya, sa tagal na kanilang pagsasama, hindi sila nagkakaroon ng anak. Si Abraham, nag-worry na, nag-aalala na, dahil nga hindi sila nagkaroon ng anak sa tagal ng kanilang pagsasama. Ganon din talaga ang papasok, mga kapatid, doon sa mga lalaki, sa mga mag-aasawa, mga couple na hindi nagkakaroon ng anak. Ako, mga kapatid, magdadalawang taon na mula nung nag-asawa ako, hindi pa ako nagkaroon ng anak. Nararamdaman ko yung naramdaman ni Abraham. relate ko po yung naramdaman ni Abraham. Nag-aalala si Abraham, baka kung baog siya. Minsan din pumapasok sa isip ko, hindi siguro ako magkakaanak. Baog siguro ako, Dok. Sabi nung papahilot mo yan,
Tatakot naman ako pag anong klaseng hilot. Papacheck mo sa doktor. Hindi pa naman ako pumunta sa doktor. Kasi nga naniniwala ko, nagbibigyan ako ng Diyos ng anak. Hallelujah. Napapagamot ka, pumunta ka sa Cebu. Pumunta, sabi ko, huwag kang pumunta kahit kaninong doktor, kahit anong tawag dyan, Obigaini. Obi. Ni minsan, hindi ako pumunta. Narelate ko po yung naramdaman ni Abraham. Ganun ang naramdaman pala ni Abraham during the time. Kasi hindi sila nagkaroon ng anak. Nung naghanap na ang kanyang asawa, yung wife ni Abraham, ng manggang hilaw. Maraming pong salamat pala kanina. Napansin ko, ang dami palang mangga dito kanina. Pero naubos na. Ang dami din saging dito kanina. Naubos na. Ang dami ding pinya. Hindi pa nabalatan. Kaya hindi pa naubos. Kasi alam ko hindi pa nabalatan. Dahil walang kutsilyo. Kanina pa ako hanap ng kutsilyo. Hindi mabalatan yung pinya. Yung lechon na baboy na more or less 200 kilos. Hindi pa naubos. Meron pa sa likod. Nung nalaman ni Abraham, naghanap na ng manggang hilaw, naglihi na yung asawa niya, yung wife niya, si Sarah. Masaya si Abraham. Ayun ang hindi ko nararamdaman pa. Masaya si Abraham, tuwang-tuwa siya. Pero sabi niya, magka-baby na ako. Yun, hindi ko pa yun naramdaman. Yung kapatid naming bunso, kasi ako yung panganay na lalaki, yung si Pastor John Rick, pinakabunsong lalaki, pinakamaraming anak, 4 na. Kaya sabi ko, kapatid, ba't ang haba na ng bigote mo? Sabi niya, ganito na talagang buhay, kuya. Sa hirap pa naman ang buhay, ang dami kong anak. 300 kulang sa isang araw. Wala nang oras para tanggalin pa yung bigote. Ganyan ang buhay, kapatid. Ganon talaga ang buhay. Pag maraming anak, siyempre maraming pagkakainin. Kaya sabi ko, tama lang rin na hindi pa ako nagkaroon ng anak. Dahil mas gwapo pa ako sa aming bunso. Parang siya yung panganay na lalaki sa amin. Ako yung bunso. Tapos, nung nagkaroon na ng anak si Abraham kay Sarah, lumabas ang pangalan si Isaac. Si Isaac po. Ang ganda ng pangalan. Eh yung iba ginagaya yung pangalan na Isaac. Merong Malaysian na anak ng ating kasama kapatid na taga Malaysia. Ang pangalan ng kanyang anak si Isaac. Pero yung spelling, ganun pa rin. Isaac. Pero sa pronounce Isaac. Tapos yung iba din, ginagaya, Isaac din yung pangalan ng anak. Tapos, nung nagkaroon sila ng anak, ang pangalan is Isaac. Inutusan ni Lord, then God tested Abraham. Sinubukan si Abraham ng Diyos. Ayon sa passage. Sabi ng Diyos, Abraham, your only son, named Isaac, you should to bring that one to the mountain that I show to you, the mountain of Moriah. Then you will burn a living a sacrifice unto the Lord. Yung sacrifice kasi lang, yung burn offering nila na ginagawa dati. Kung naalala niyo po kapatid, yung ating baboy kanina, na kinatay natin nung first day pa nung ating gatherings, at saka nangyari yung kahapon, yung baboy na ginawa natin during Thanksgiving festival natin kanina, dyan natin ginawa yung ating lechon. Dito natin kinatay sa harapan. Dati kasi, ang traditional talaga na tinatawag na offering burn sacrifice, talagang kakatayin yung tinatawag na mga kambing, baka, dun sa tinatawag na entrance of the tent. Magbe-burn offering. Siyempre kakatayin, sasaksakin, papatayin, tapos saka susunugin. Nung pagsunog nun, kailangan sunugin sa apoy.
Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mantika at taba nun, yung entire internal organs, kailangan din pong iihaw sa altar. Ihawin siya. Dahil po pag sa oras na lalabas na iniihaw siya, sinusunog siya, lalabas yung kanyang tinatawag na oil. Yun yung makapagbigay ng bango sa harapan ng Diyos. Magiging mabango. Kaya kanina kung ano yung ginawa natin, dito natin kinatay, dyan natin ginawa yung lechon, dyan natin inikot. Kasi po, yun yung ating pabango sa harapan ng Panginoon. Yung ginawa, nangyari sa buhay ni Abraham, hindi po baboy, hindi po kalabaw, hindi po baka ang kanyang ginamit. Ang inutos ng Diyos sa kanya, yung kanyang anak, kailangan mamatay at katayin niya siya mismo ang sasaksak. Tapos, doon niya i-offer sa Diyos. Nalungkot si Abraham. Nag-iisang anak, hindi na magkakanak ulit si Sarah. Dahil nga sa tanda ni Sarah, uugod-ugod na po si Sarah. Natuwa nga siya dahil nagkaroon siya ng isa. Ngayon ipapapatay ng Diyos. Kailangan katayin si Isaac. Siya mismo ang sasaksak. Dahil po, gusto ng Diyos, nasubukan si Abraham how faithful he is in serving the Lord. Hindi po biro yun naramdaman ni Abraham yung utos ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi po biro yung gano'n, nag-iisang anak. Wala nang iba, wala na. Wala nang katas. Hindi na magkakaroon ulit ng anak. Tapos yung sasaksak mismo, siya pa mismo, na siya ang ama. Hindi po biro yun. Dahil po, stated in the Bible, si Abraham po ay masunurin sa Diyos. Sabi niya, he said to his two servant boy, and he said, just bring a firewood, put in my donkey, just prepare, because tomorrow morning, we will go to the Mount of Moriah, because we will burn a sacrifice to the Lord. Nung naglakad na sila papunta sa Mount of Moriah, nung malapit na po sila, nakita po ni Abraham yung bundok na sinabi ng Diyos. Sabi niya doon sa kanyang dalawang servant, sabi niya, manatili kayo dito sa baba ng bundok. Ako at ang aking anak ay pupunta doon dahil sambahin namin ang Diyos. Magantay kayo dito dahil babalikan namin kayo. Habang naglalakad sila, si Isaac po nagtatanong, sabi niya, Father, I brought already what we call the firewood for us to use this one for burnt offering. Then how about the sheep? How about the cow? Paano po yung goat, yung sheep na kinakailangan natin nakatayin? Sabi ni Abraham. Tingnan niyo po yung paniniwala ni Abraham. Sabi ni Abraham, God will provide. May napapansin po ako mga kapatid. Yung palang Kristiyano na may tunay na pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi nag-aalala sa anumang pangangailangan. Sabi niya Abraham, God will provide. Tapos sabi niya, nung nakarating na doon sila sa bundok ng Moriah, tinalian niya na si Isaac. In Bible commentary, hindi naman nag-react si Isaac. Hindi naman siya sinabi niya, ba't ako tinalian mo, akong papatayin mo? Si Isaac hindi nagreklamo. Naunawaan din ni Abraham, ni Isaac, na ang kanyang tatay ay masunurin sa Diyos, na kahit man siya'y patayin, ang mahalaga sa buhay nila, na masunod ang Diyos sa kanilang buhay. Ibig po palang sabihin mga kapatid, may napapansin po ako, yung pamilya po pala, na yung anak, ama, anak at anuman, yung buong pamilya, pag sila'y buong pamilyang naglilingkod sa Diyos, at tunay po silang naglilingkod sa Diyos na tapat, at naunawaan nila ang salita at layunin ng Diyos, ibig sabihin kahit po anong mangyari, upang ikalulugod sa harapan ng Panginoon, kanilang ginagawa. Si Isaac hindi po nagreklamo nung tinalian na si Isaac ni Abraham. Hinugot na po, tawag dito, ni Abraham yung tinatawag na knife, nung kanya sanang yung sasaksakin niya na. Walang pagdadalawang isip, kanya nang sasaksakin.
Nung nagpasalamat siya sa Diyos, siguro napaka-sentimental during the time. Nag-iisa kong anak, papatayin ko na. Wala na akong anak. Pero sabi niya, utos mo kasi Lord eh. Nung kinuha niya yung knife, nung sasaksakin niya na. Hindi nagdalawang isip si Abraham. Nung nakita ni Abraham nung nakita ng Diyos si Abraham na hindi nagdadalawang isip, may boses na narinig si Abraham. Abraham, Abraham, don't kill your son. Huwag mong patayin yung anak. Tapos nakita ni Abraham, may sumigaw na ship doon sa may gilid. Tapos, yun ang kinuha nila at ginawa nilang burn sacrifice. Mga kapatid, kaya sinabi ni Abraham, this place I will call God is provider. This passage, my brother and sisters, this is what we call, ito po ay nagsasabi na tinatawag na faith of understanding in God's purpose. Nangyayari po dito mga kapatid ang tinatawag na pag-uunawa, ang pananampalataya natin sa pag-uunawa sa tinatawag na layunin ng Panginoon. Ang ating pong pananampalataya, yung trust po natin at pananalig sa Diyos sa tamang pagkakaunawa patungkol po sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa ating buhay. Minsan po kasi mga kapatid, na darating sa ating buhay, minsan may mga bagay na hindi natin maunawaan. May mga sitwasyon po kasi sa buhay natin na dating minsan na itatanong natin sa Diyos, Panginoon, bakit po nangyayari ito sa buhay namin? Meron po minsan sitwasyon mga kapatid sa buhay na darating sa buhay natin. Minsan hindi po natin pwedeng hawakan. Nangyayari at nangyayari. Hindi po natin pwedeng kontrolin. Pinapayagan ng Diyos na mangyayari sa buhay natin. Minsan nagtatanong tayo sa sarili natin, minsan nasasabi natin, wala na sigurong Diyos sa buhay ko na to. Wala na sigurong Diyos sa mundong ito. Bakit po nangyayari sa buhay ko na to? Nangyayari ito sa buhay ko. May mga bagay mga kapatid, minsan hindi natin maunawaan sa ating sarili katulad din ni Abraham. Nung umpisa po, hindi po naintindihan ni Abraham kung ano nangyayari. May mga sitwasyon sa ating buhay. May mga pagsubok po na minsan sabihin natin sa Panginoon, Lord, sobrang-sobra na po, hindi ko na po kaya. Minsan may mangyayari sa ating buhay, Lord, yung pagsubok na binigay niyo sa akin, napakabigat na po, parang gusto ko na pong bumitaw. Ganon yung nararamdaman ni Abraham. Pero my brothers and sisters, siguro sa darating sa buhay natin, darating sa punto na magtatanong tayo sa Diyos, dahil nga po may mga bagay na hindi natin maunawaan. May mga sitwasyon na darating sa buhay natin na mahirap unawain sa sarili nating pag-uunawa. Minsan nasisisi natin yung Panginoon sa ating buhay kung bakit pinapayagan ng Diyos na nangyayari po ito sa buhay natin. But kapatid, sabi ng Diyos, ginagawa at nangyayari ang mga bagay na ito mga kapatid dahil gusto lang ng Panginoon na subukan ang ating katapatan sa Kanya. Minsan may mga bagay na pahirap. Minsan, halos isang beses na tayo makakain. Siguro may mga pangangailangan tayo na minsan tinatawag natin sa Diyos. Minsan hindi sinasagot ng Diyos. Minsan may mga karamdaman natin siguro na humingi tayo ng tinatawag dito na sana magamot. Siguro may mga financial tayo na hinihingi sa Diyos na hindi binibigay sa Diyos. Minsan may pangyayari sa buhay natin, Lord, ba't natin pinapayagan niyo po na mangyayari ito? Mga kapatid, ang sadya po ng Panginoon, kapatid, dahil gusto niya po, mga kapatid, kung ba't pinapahintulutan ng Panginoon na mangyayari mga bagay na ganyan sa buhay natin, upang gusto ng Panginoon na maunawaan niya, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya lamang sa Kanya. Magkakaroon tayo ng tunay at dalisay na pagtitiwala. Magkakaroon tayo ng tapat at tunay na pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Kaya pinapayagan ng Diyos dahil nakikita ng Diyos na yung ating tinatawag na faith of understanding, yung ating pananampalataya sa pag-uunawa sa layunin ng Diyos, minsan kumukulang, kapatid. Kaya pinapayagan ng Diyos yung mga bagay at sitwasyon sa buhay natin. Dahil mga kapatid, sinusubukan ng Diyos, tinitingnan ng Diyos na gusto niyang malaman, kapatid, na kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa bandang huli,
yung tao pala at yung Kristiyano, yung tao na may Panginoon, na may tinatawag na pananampalataya na tunay at tapat. Kung manatili tayo mga kapatid na magiging tapat at maniniwala sa Diyos na buhay, manatili tayong maglingkod sa Kanya ng tapat kahit naman anong discouragement na darating sa buhay natin, kahit anumang pagsubok na darating sa buhay natin. Siguro nahihirapan na po tayo. Gusto lang po ng Diyos na marunong tayong magtiis, dahil gusto ng Diyos makikita po at maunawaan. Gusto ng Diyos na mapalawak ang ating pag-uunawa tungkol po sa mga bagay na gusto niya, dahil po ang gusto ng Diyos na maunawaan natin po ang Kanyang mga layunin. Kung tayo po'y manatili sa kagaya sa buhay ni Abraham, pag si Abraham po ay nanatiling naniniwala sa Diyos at pinalawak niya ang kanyang pag-uunawa na ang Diyos ay kasama niya at hindi siya iniwan. Mga kapatid, ganun din po sa ating buhay. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng ating pangangailangan, sa sitwasyon na hindi natin maunawaan, hindi po ibig sabihin na iniwan tayo ng Diyos. Sa oras ng ating kagipitan, sa oras ng ating kahinaan, ang palatandaan po, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos ang maunawaan natin ang Kanyang layunin. Kaya yung tema natin, hope in God's purpose. May darating na sitwasyon. Minsan isang kapatid ko, isa sa mga kapatiran natin, nagtanong sa akin, Pastor, ba't kaya nangyayari ito sa buhay namin? Sabi ko, kapatid, hindi ko rin masasagot. Pagdating sa langit, itanong natin sa Diyos. Romans chapter 8 verse 28, sabi doon, for those who remain love God. Paano sinabi? Babasahin natin foundational text natin, Romans chapter 8, 28. All things work together for good for those who love God, who have been called according to His purpose. According to His purpose. Chapter 8 po sa translation ng aking Bible. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Sa Tagalog, nasayo kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios og kaayuhan ni adtong nahigugma kaniha kadtong iyang mga tinawag sumalas ayang katuyuan. Sa Bisaya, nasayo kita nga diha sa tanang butang, in all things work together for good. Yun yung sabi ni Lord sa Romans chapter 8:28. All things work together for good. Sa tao, sa concept ng tao, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin good, magaganda. Sa concept ng tao, may mga bagay na nangyayari na masama. May nangyayari po ng mga bagay na hindi natin nagugustuhan, kaya nasasabi po natin masama. Pero yung concept po ng Biblia, all things work together for good. Ang lahat ng bagay na nangyayari ay para sa ating kabutihan. Gusto ni Paul na maunawaan ang ganitong sitwasyon sa ating buhay, na ang lahat pala na bagay na nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa buhay mo, nangyayari sa buhay ko, ito para ay para sa kabutihan natin. Pero may dugtong mga kapatid, sabi niya, all things work together for good for those who love God. Yun lang pong tinatawag na yung taong nakakaunawa sa layunin ng Diyos. Yung taong nakakaunawa, yung taong nagmamahal ng tunay sa Diyos, yung taong nananampalataya ng tunay at tapat sa Diyos, yung taong tunay na nagmamahal sa Diyos.
para sa kanya. Iniisip niya